Hello, good morning po sa ating lahat. Ito po muli ang inyong kaibigan, ang inyong kasama at ang inyong kasister. Sister Luz po, muli mabati ng maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Papasalamat po ako unang-una sa Panginoon na narito po tayo muli, na muli po tayo magkakaroon muli ng ganitong ang pag-uusap o pagkukwentuhan o pagbubulay-bulayan po natin muli ang mga salita ng Panginoon na siya pong ating pinaguhugutan po kung bakit ba ganitong gawain. Ito po ay para sa ating Panginoon at para po sa ministeryo po na ginagawa po natin. All for the glory of God. At salamat po sa inyong lahat na patuloy po na sumusuporta sa pamamagitan po ng pag-share. Na po, share po natin ito sa ating mga kaibigan, forward po natin to sa ating mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, at naniniwala po tayo na sa tamang panahon po, ang Panginoon ay mangungusap sa kanila. Huwag po tayong manghinawa, huwag po tayong magsawa, huwag po tayong mawalan ng pag-asa o mawalan ng gana. Mag-respond man sila o hindi, ang mahalaga po ay tayo po ay nakapag-share po. Yun lamang po, wala na po iba tayong motibo, wala na po iba intention, kundi po ang Panginoon po ay makapagbigay ng mensahe sa atin po. At like ko po sinasabi na please share and subscribe because when you subscribe, hindi po ito TikTok, no? Hindi po ganun yun eh. When you subscribe, matik po na kayo po ay makaka-receive po ng notification po ng lahat po ng mga susunod pang mga encouragement vlogs po na ginagawa po dito ay inyo pong tiyak na matatanggap o mamanotify po kayo. Nabubulol po ako na po. Anyway, tayo po ay magsimula na. Siyempre po unang-una sa ating prayer, sa ating pong panalangin. Samahan niyo po ako. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po muli sa umaga na ito. Salamat Panginoon sa panibagong pagkakataon pinagkaloob mo sa amin na kami po ay muli po ay magkakaroon po Panginoon ng pag-uusap, pakikinig, pagbubulay-bulay Panginoon at kami po ay bigyan mo ng pangunawa Panginoon upang aming mai-focus ang aming isip at puso at maunawaan po namin ang mensahe na gusto mong ipahatid sa aming lahat. Maraming salamat po sa umaga na ito. Ikaw lamang ang marinig, ikaw lamang po ang may taas at tanging ikaw lamang po ang maparangalan. Sa pangalan mo Jesus, Amen and Amen. 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 So yan po no, ang ating pong pamagat. Bawal ang judgmental. Bawal daw pong humatol o huwag tayong hahatol. Alam niyo, kumisan kasi ganun ang tao na po. Mahilig tayo mag-judge. Ay, hindi ako nag-judge. Sabihin gano'n. Ano ko lang, sinasabi ko lang yun. Ano ko lang, comment lang ba? Pero hindi pa natin namamalayan, tayo po ay nakakahatol na. Hindi sinasabi ng Panginoon na huwag daw tayong hahatol. Di po ba? Ang judgment day nga po paparating pa lang pero naunahan pa ninyo. Di po ba? So, ang ating pong verse ay bumula po sa New Testament sa Luke chapter 6 verse 37. Luke chapter 6 verse 37 o sa Tagalog po ay Lucas chapter 6 verse 37. Sabi po dito, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at nang hindi kayo parusahan. Magpatawad kayo at patatawarin kayo. Amen. Nawa Diyos sa magpala ng mga salita na hayag ngayong umaga. Alam niyo po, magkaiba po malaki pong pagkakaiba ng paghatol at pagmamasid o pagtingin o pag-observe. Yung isa, inoobserbahan mo lang. Nakikita mo lang siya. No? Nakikita mo siya. Pero yung isa, hindi pa man din nagtatagal. Nakahatol ka na. May nasabi ka na. No? May pinuna ka na. May nasabi ka na. Po ba? Alam niyo po, ang Panginoong Diyos po ay nakatingin sa ating puso. Kahit na parang salita mo, puring-puri mo yung isang tao, o kaya ay ang ganda mo makitungo, nakangiti ka, pero alam niyo ba, ang Diyos nakikita niya yung puso, hindi yung pagmumukha natin, o hindi yung sinasabi natin mabulaklak, kundi ang Panginoon nakatingin sa ating puso. Po ba? Nakikita ng Diyos ang puso ng mga tao at nalalaman niya ang kanilang mga motibo. Ano po? Yun po yung nasa Kawikaan na 16 verse 2. Ano po? Nakikita ng Diyos ang puso ng mga tao at nalalaman niya ang
kanilang mga motibo. Kaya wala po tayong maitatago. Kaya, kaya po alam nyo, matatakot at magigilty ka. No? Dahil alam mo na laging may nakatingin sa'yo. Laging may nakakakita sa isipan, nababasa ang isip mo at nakikita ang puso mo. Yun po ang Diyos. Po. Di po Diyos lamang ang makahahatol ng wasto, ng tama sa mga taong karapat dapat maparusahan. Diyos lamang po ang may karapatang gumawa nito, ang humatol. No po? Dahil ang sabi po sa 2 Corinthians 5:10, po, hahatulang tayong lahat ni Kristo sa araw ng paghukom. Sa araw ng paghukom. Mangyayari pa lang po yun, Judgment Day. Pero inunahan na natin. Alam niyo yun? Yung minarinig ka lang na kaunti, naku, sigurado yan. Sigurado ko, naku, buntis yan. Naku, sabi ko sa'yo, naku, nakita mo, naku, may relasyon yan. Alam niyo, may mga ganun. Ayun po yung mga words na narinig po natin na ang bilis humatol. Grabe, no? Kahit minsan, wala kang ginagawang kasalanan, nakita ka lang o nagkamali ka lang, ang dami nang nasabi ng tao sa'yo. No? Nahatulan ka na. Alam niyo po yun. Kaya nga po, ang sabi po sa 2 Corinthians 5:10 ay, Diyos lamang ang makakahatol. Na po, makakahatol ng wasto. Na po, fair. Na po, fair po. Sa mga taong karapat-dapat na maparusahan. Po, di po ba? Wala tayong karapatan. Po. Kasi po, ang problema po natin, gusto nating hatulan at parusahan ang mga taong sa tingin natin nagkasala. Halimbawa, may kakilala ko. Parang bait-bait mo. Yung pala, may ginagawang lihim. May lihim ni Barbara. Diba? Tignan nyo ha. Kung nakita nyo mabait siya at mabait siya sa'yo, okay. Kailan pa ba natin silipin yung mga bagay na ginagawa niya? At hindi lang nasilip. Chinismis pa. Sinikmak pa. Diba ba? Yung nakita mo isang tao ng parang napakabibo naman ito. Ang bibo-bibo nito. Siguro ano to? Gusto lang ito magpasikat. Diba? Ba't iniisip mo yun? Bakit mo iniisip papasikat? Paano kung talagang siya ay talented? Siya ay matalino? Diba? Bigay ni Lord yung kanyang talent. Ginagamit niya. Lalo na kung sa church na po. Hindi siya dapat husgahan. Because what he or she is doing is all for the glory of God. Ay, hindi ang glory of God. Hindi glory niya sarili niya. O, hindi ikaw na. Diba? Ba't ang mo manghusga, ha? Alam mo, ito nga po yung problema natin, na po ba? Gusto nating hatulan at parusahan kaagad, no? Yung mga tao sa tingin natin ay nagkakasala sa Diyos. Po ba? Nagkakasala sa Diyos. Ba't mo nasabi? Ba't mo nasabi? Po ba? Hindi po ba? Iniuutos po ng kasulatan, po, ng Word of God, ng Bible po, no? Na huwag daw po tayong hahatol sa iba. Kasalanan po humatol sa iba. Po ba? Sapagkat hindi natin maaaring pagsabayin ang paghatol at pagliligtas. Kung may nakita tayong mga taong ganito, na parang kakaiba mga galaw, di po ba dapat po natin maisip, kailangan niya ng salvation. Pag-pray natin siya, na sana isang araw ay makakilala siya sa Panginoon. Alam niyo yung ganun, hindi yung, kung napakalasego, ito yan mo mamatay siya. Ako tiyo, magkakahiwalay mag-asawang yan. Ala, nag-umpisa parang story, tinapos mo na. Di po ba? Paghatol po yun di po ba? Kaya hindi natin mapagsasabay yung paghatol, pagliligtas. Kung meron ka man desire na, naku, pag naging Christian yan, magbabago yan. O di maganda sana. Kaso dinuktungan mo pa. No? Kaso kung ganyan ng ganyan, walang nangyari sa buhay niya. Ay hindi, wala na pag-asa yan. Oh my God. Ouch! Ba't ganun? No? May ganun pala? Po. Alam mo, mahirap ipanalangin ang isang tao samantalang hinahatulan na natin siya. Di po ba? Ang sabi po sa isa po sa Ten Commandments po sa Old Testament, ano sabi? Love your enemy and pray for those who persecute you. Paano gagawin yun? Di ba? Paano ipapanalangin ang tao na hinatulan mo na? Sinarado mo, pineriod mo na. Hindi po dapat.
'no po. Kaya kung ang mararamdaman natin sa isang tao, habag ka, naawa ka, 'no, dapat kasunod ang pag-asa, po ba? At, makarinig siya ng, word of salvation, yung pong gospel, 'no po. Because what? Kailangan niya manampalataya sa Panginoon. And yung faith na ito will come from hearing the word of God. Kung wala siyang naririnig na nagbabahagi sa kanya ng word of God or word of salvation, yung pong gospel, paano po niya malalaman? Dahil wala nga po siya naririnig. At anong naririnig niya? Yung mga tsikmakan. Lalo po siyang hindi na po siya lalong maniniwala. Di po ba? Itismis na natin kaagad siya o hinatulan na natin siya. Po ba? You cannot judge them. Sabi nga, don't judge the book by its cover. Tingin mo ganyan siya, pero hindi mo alam ang tunay na pagkatao niya. Maaaring may pinagdadaanan siya sa buhay. Kaya ganyan siya. Alamin po natin yung pinakaugat sa pamamagitan po ng ating panalangin at ipapaalam ng Diyos sa atin ito. Mas kailangan niya ang ating awa at pangunawa at ang mabahagi na siya ng Word of God. Hindi po tayo dapat humusga. Hindi po tayo dapat tumitingin sa panlabas, no po. Pwede tayo magmasid, mag-observe na po, pero hindi dapat humahatol, no po. Kasi po, kuminsan po, no, ang ating ugaling mapanghusga ay nagbibigay dahilan po upang huwag makialam sa pagliligtas ng Diyos sa buhay ng isang tao. O ayan, kita-kita po, no, sabi po dito, ulitin ko po, kuminsan ang ating ugaling mapanghusga, yung ating attitude na pala na judgmental tayo, may plan pala ang Lord, no? Lagi naman talaga may plan ang Lord sa buhay niya. Paano tayo magagamit? Paano tayo magpapagamit? No? O may kapitbahay ka, no? Lasenggo. O kaya may kapitbahay ka na napaka-eskandalosa. O kaya may mga kapitbahay ka na halos araw-araw nasa labas, nagiinuman, o nagchitsikmakan, o anong man ang ginagawa nila dyan. O, hindi po ba pwedeng, okay, sige lang, pwede mas langgitian, batiin. Tapos, pero yung nasa kalooban mo na ko, Lord, sana po isang araw makilala ka nila. Lord, kahabagan mo po sila. Paano kung ang nagiging attitude natin na yan? Kuto na naman itong mga to. Istorbo. O sana mahuli kayo ng pulis. Alam niya yun. Tapos sasabihin mo ganun. Ako sigurado yan na mamaya-maya magkakagulo na naman yan. No? Malibasa ganito ugali nila eh. Alam niya po nakakapagod po ba? Nakakapagod. Yung ganun na, yung mga ganung basura nilagay sa isipan natin. Imbis na smooth lang. Lord, bahala ka na po sa kanila. Yan mo, isang araw po, alam ko po may gagawin kayong kaparaanan upang siya po ay mabago yung buhay niya. Gamitin mo po ako, Panginoon. Diba? Nakasulat po kasi yan, pinapaala sa atin ng Panginoon sa kanyang mga salita, sa Biblia po, na ang biyaya po nun, ang biyaya ng Panginoong Lord ay para sa lahat ng pagliligtas, di po ba? Hindi natin pagmalupitan o anong tawag doon, pagdamutan, no? Pagdamutan sila ng mga bagay na pwedeng gawin sa kanila ng Panginoon. Huwag tayong maging hadlang. No? Huwag kang harang. Yan, alam niyo po, iniuutos nga po ng Diyos na huwag tayong humatol sa iba. Maliwanag po ito. Ano po? Pero, gusto ng Panginoon, magmasid po tayo. Po ba? Nais ng Panginoon tayo maging mapagmasid, mapag-observe, mapag-discern. Po ba? Para alam natin kung talagang ano kayang problema nitong taong ito. No? Alam niyo, unti-unti natin uunawain yung sitwasyon niya sa buhay. Ito po. At pag tayo nanalangin sa Panginoon, alam natin yung ating sasabihin sa Kanya. Ito po. Meron po bang nananalangin na, Lord, pagka bumagyo at kumidlat, tamaan na siya na kidlat. Aray naman, wag naman, no? May ganun po kasi talaga na po. May iba naman na, naku, hayaan mo nga siyang madapa, ng matauhan, mauntog. Meron pa po ba sa mga Kristiyanong ganyan? I hope wala po, di po ba? Wala po dapat, di po ba? Kaya po, kaya nga po kung minsan nga po dapat tayo ay napapalahanan talaga, nagpapaalalahanan sa isa't isa na don't be judgmental. Kahit sa mga kapatiran natin, hindi na po nakakapag-church o hindi na po nakaka-attend ng mga gatherings or mga fellowship, ano po, alamin po natin kung ano yung kanilang sitwasyon
po, makibali-balita o pwede natin tawagan, kamustahin o i-text na po. At ipadama natin sa kanila na open lang po tayo kung meron silang gustong idaing na po. Alam niyo po, pag naramdaman po kasi nila talaga na open tayo at sila po ay makakapag bigay ng kanilang gustong sabihin o mahihinga nila tayo ng kanilang mga problema. Alam niyo, ba't sila naggaganyan o parang nagre-rebelde sila sa buhay. Alam niyo po, mas mag-o-open sila sa atin. Di po ba? Kasi pag tayo nandiyan, sarado na agad yun eh. Closed door na yun eh. Wala ka na. Ano gusto mo eh. No? Hindi po tayo dapat talaga, hindi po pala tayo dapat ganoon. Dahil inutos pa ng Panginoon sa atin, ay tayo po ay huwag humatol. Pero pwede po tayong magmasid. Po, ati silang ang pakiramdaman. Po, sinabi ni Jesus na, malalaman natin ang kalagayan espiritual ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang buhay. Ano po? Okay, tignan po natin sa Matthew 7 pala. Ito po, babasa po tayo sa New Testament. Mateo yun eh. Matthew 7 or Mateo. Chapter 7, verse 16. Sige po, ito po nang babasahin ko po. Ito pong sinasabi sa Matthew 7, verse 16. Tagalog po itong sa aking babasahin. Ito po ba? Yan. Ay, wait lang po Ito po, ang sabi po dito, ito pong gamit ko ay kaupo pala. Yan. Ang sabi po dito sa Matthew 7:16, sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. Alam niyo po, sabi po rito, sinabi niya na ang dawag, ano ba yung dawag sa English? Ano po? Ang dawag ay hindi magbubunga ng ubas. Sabi na natin na ang santol ay hindi magbubunga ng, ano ba yung maitim? Ng duhat. Di po ba? Ganun. Di po ba? Hindi magbubunga dahil magkaiba sila. Di po? Kung tinik ang bunga ng buhay niya o buhay ng isang tao, may tuturing natin na ang taong iyon ay hindi puno ng ubas. Ano po? Wow. Ano ba karakter ng ubas? Di po ba? Ang ubas po ay bilog, malambot, may matamis, no po, wine, para masarap, di po ba? Pero, yung pong sinasabing dawag o matinik po, no? May tuturing po natin ng isang tao na ang isang tao ay hindi ubas ang kanya, kumbaga hindi po siya isang bunga ng ubas, siya po ay tinik. Alam niyo yun? Ibig sabihin, hindi po maganda yung buhay niya. Sa pagmamasid natin sa kanya, meron po siyang problema. May problema po, kasi po lahat po may pinagbumulan po yan. Po ba? Bakit naging ganoon ang sitwasyon? Po ba? Kaya po, may tuturing natin na ang taong iyon ay hindi puno ng ubas. Po? Dahil may problema po siya. Kaya huwag natin expect na ito ubas to, pero hindi naman pala. Kukuha niyo po iyon. So, ano pa nagiging mapanghusga tayo? Po ba? Nagiging mapanghusga tayo. Po ba? Kaya po, hindi po nagiging mapagmasid, no? Di lang tayo dapat maging mapagmasid, kundi iniutos sa atin na kasulatan na iwasan nating makihalubilo po sa mga manlilibak o mga mangmang. Ibig sabihin, kung may mga taong nanlilibak sa kanila, no? May mga taong mangmang, ang sabi po ng Biblia ay mangmang, ibig po sabihin, mga taong hindi nag-iisip, no po, na talagang nilalayuan, iniiwasan, at ni-chismis, no po, huwag po tayong gumaya sa kanila. Kung di tayo po ay nagmasid, pagkatapos po ay atin po silang ipanalangin. O we can be kind to them. No po. Kasi yung mga taong ganun, akala nila talagang, eto na kasi ako no? Napakailam sa inyo, konti niya sa akin. Pinapanindigan po niya yun, no po. Pero, kapag kung may isang tao na nagmalasakit sa kanya, no po, at maganda ang pakitungo, makita po natin na hindi pala siya talaga ganun. Natulad ng hinusgahan siya ng buong subdivision. Parang ganun lang. No po. So, kaya nga po ang tanong nagiging mapaghusga ba tayo? Are we judgmental? Po ba? Hindi po dapat. Na po? Dapat po tayo maging mapagmasid. Na po? Mag-observe po tayo at atin pong ipanalangin sila.
never ever judge po a person. Wag daw po. Ito po'y ayaw ng Panginoon po. Kaya po, malibang matukoy natin kung sino ang mga malilibak at mangmang. O, di ba? Sino-sino ba itong mga to, no? Ay hindi tayo makasusunod sa utos ng Diyos. Ibig sabihin, ah, alamin natin, no? Bakit siya nagkaganon? Anong dahilan? Bakit siya nagkaganon? Po ba? Alamin natin kung ano yung ugat at pag nalaman po natin, ito po yung ating pag-isipan at ipanalangin at humingi tayo ng wisdom sa Panginoon kung paano natin matutulungan ang taong ito. Kahit po sa isang panalangin lamang po ng palagi pong isasama sa panalangin natin. Tanggalin po natin yung judgmental sa isip natin. Yung po bang, si ano, tagal-tagal ko na pinagsasabihan yan eh. Naku, tignan mo siya, pierno ang punta niyan. E di aray, ikaw na banal. Po, mali po daw pala yung ganon. Po, wag nating isipin na sa ginagawa natin ito, tayo ay nakakatulong. Ano po? Kung ikaw isang Kristiyano, di ka dapat tanghus ka sa kapwa mo. Minsan po may mga ganong sitwasyon pa. No? Real talk po, no? Real talk. Na minsan sa isang church, minsan sila naghuhusgahan. Or kaya may mga magkakaibigan pero hindi alam ng kanilang mga kasama na siya pala pinag-uusapan at hinuhusgahan po. Pero alam niya po, accountable po tayo pag ganyan po ang ginawa natin sa ating kapwa. Po ba? Kasi wala tayong karapatang humusga. Po ba? Kung nakikita naman natin na siya ay nagiging blessing sa maraming tao, at kung siya ay ginagamit ng Diyos, patuloy ginagamit ng Diyos, huwag po natin siyang punahin. Huwag po natin siyang husgahan po. Dahil alam niyo po, dadating po ang takdang panahon na po, itataas po ng Panginoon ang taong ating hinuhusgahan. At tayo po, saan kaya po tayo pupulutin? Ganun po pag kumilos ang Panginoon. Po ba? Talagang ipaparani siya sa atin kung saan tayo nagkamali. Kung ano yung ginawa natin sa kapwa natin. Po. Kaya po, maging maingat po tayo sa ating panghusga sa ating kapwa. Lalo na po sa ating kapwa mananampalataya. Po. At makakatulong po tayo sa mga ibang tao kung titignan po natin muna sila ayon sa pagtingin ng Diyos sa kanila. Hindi po yung standard natin na pangtingin sa tao, kundi standard ng Diyos. Ano ba yung standard ng Diyos? Po ba? Siya po ay mahabagin? Po ba? Siya po ay siya po ay compassionate? Po ba? May tiyaga? Po, alam niyo po yung kapag tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay bilang Lord and Savior, di po ba? Tayo po ay nagkakaroon ng bunga ng Espiritu. Kami po ng awit Yan, kakanta na naman ako. Bunga ng Espiritu, meron ka ba sa buhay mo? Po ba? Ito yung dapat maging question natin sa sarili natin. May bunga ba ako ng Holy Spirit? Kasi pag tayo mapanghusga sa ating kapwa, at sa halip na ipanalangin natin ay binabagsak pa natin siya. Na po, alam niyo po ba? Wala tayong bunga. Kung may bunga man hindi ubas, dawag. Sabi po ba, sabi kanina? Kaya nga po kung tayo ay naging mapanghusga sa ibang tao, tayo po humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Ang mensahe po na ito ay nagpapaala sa atin na isipin natin sino-sino ba ang mga taong nakasalamuhan natin. Ilan ditong ating hinusgahan? Ilan ba ditong ating siniraan? Ilan ba ditong ating binigyan kaagad ng judgment, no? Alam niyo po, hindi po kasalanan or hindi po tawag dito, hindi pa po huli ang lahat. Na po, habang tayo nabubuhay, meron pa tayong pag-asa at pwede pa rin pong magbago. Po, kung naging mapanghusga ka, humingi ka ng tawad at mangako tayo na tayo'y magpapagamit sa Diyos. Na po natin papagamit sa Diyos sa ministeryo na pakikipagkasundo. Po, kung mga panahon na lumipas na meron po tayong nahusgahan, tapos pinatunayan ng Diyos na hindi pala, na mali pala ang panghusga natin. Alam niyo po, humabol po tayo. Lord, sorry po. Patawarin niyo po ako.
At ang Panginoon naman ay mapagpatawad. Kaya po, sa ating pagkakamali, palagi po tayo tinuturuan ng Diyos na huwag tayong humatol. Di po ba? Huwag tayong humatol upang tayo hindi rin hatulan. Kapag po humatol ka sa kapwa mo, ay iyon na ang paghatol din sa iyo. Di po ba? Maging malawak po tayo dahil sabi nga be Christ-like. Ang ating bang Panginoon ay madaling manghusga? Hindi po ba palagi siyang merong awa, habag? Ang mga may kasalanan ay kanya pinapatawad po ba? Kahit na nga siya ay sinasaktan na po. Kahit na ba siya ay nilibak na. Gumaganti ba siya? Hindi po ba hindi? Kapag ang may takdang panahon na siya ay luluwalhatiin ng kanyang ama, po ba? At bilang mga disciples o mga alagad niya, tayo po mga servants niya, tayo po mga Kristiyano, maging reminder po ito sa atin, no? Let us be reminded of this message na huwag tayong humusga po. Dahil ang sabi nga po ng Lucas 6:37, huwag kayong humatol at hindi kayo hatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan po. Magpatawad kayo at kayo patatawarin. Alam niyo po ba't sinabing magpatawad? Kasi yung iba nag-judge na. No. Sabi niya, no, hindi. Hindi ka na mapapatawad. Kasi ito ka na Yan ka na Di po ba? Tapos sabihin ng kabila, huwag mo naman akong husgahan, pwede pa ako magbago. O kaya naman ba't mo ko pinagbibintangan? Hindi naman ako yun. Hindi ako gumawa ng masama sa'yo. Sarado na ako, ayoko na. Pero hindi po, sabi po ng Panginoon, magmasid. Di po? Tignan natin yung mga taong ganon ng kung paano sila tinitignan ng Panginoon. Hindi po yung tayo bilang tao. Kasi pag tao sa tao, hindi po ganon. Di po? Kung hindi, ang pamantayan po natin ay ang Panginoon. Na po, na kung ano ba ang gusto ng Panginoon, ang Panginoon ay nagmamahal, umuunawa, di po ba? Pwede rin namang magturo, na po, mag-advise, na po. Hindi po tayo dapat ang husgan ng ating kapwa. Sabi nga po, di po ba, nung tayo nag-aaral, do not judge the book by its cover, di po ba? May mga librong pink na pink, pero pag tingin mo sa loob, hindi naman pala pink. Po ba? Parang no, akala mo ubas, sabi pala hindi, ano po. So ayun lang po for now, yun po yung ating pinaalala ng Panginoon na wag po tayo mag-judge. Alam ko po na bagamat po not so short, pero po sakto lang po yung ating oras na po pinapaalala po ng Panginoon sa atin na do not be judgmental po. Huwag tayong humusga, upang di tayo husgahan. Huwag tayong magparusa, upang hindi parusahan. Tayo po magpatawad, upang tayo patawarin. Di po ba? Ganun lang naman po ito. Huwag po tayong mag-judge, huwag po tayong magbibigay ng huwag tayong magka-curse kasi pwede pong bumalik sa atin pag tayo nag-curse sa ibang tao. Di po? Dahil kung minsan kapag tayo ay nanghusga, bumabalik po yan sa atin upang maintindihan natin kung ano yung ating sinabi. Di po ba? Na bumalik sa atin. Kaya po nakakatakot po ang tayo maging ganun. Lalo na kung tayo ay mga Kristiyano ng sinasabi na tayo po ay Christian na. Di po ba? Tayo po maging halimbawa. Di po? Tayo po magpaalala na it is not good in the eyes of God to judge other people. Kung hindi po unawain natin sila, magmasid tayo, alamin natin muna na po at manahimik po tayo. Lalo na po ang mga dila na pinakamalit na parte na po ng ating katawan, pero ito po ay nakamamatay po ang dila. So, salita ka ng hindi maganda, no? Binura mo siya, nagbito kong salita, nag-judge ka na, ay hindi na po yun maibabalik. Narinig na po ng tao yun, at ang tao nakadinig ay nasaktan at pwedeng mamatay ang kanyang pag-asa sa buhay. Na po, yung pong kanyang self-esteem po talagang bumaba dahil pa sa narinig niyang mga panghusga mo. Ganun pa man, may pag-asa pa rin po ibinigay ng Panginoon sa atin na tayo pa humingi ng tawad sa Panginoon at muli po natin lapitan ng taong ito, tayo po yung makipag-usap at unawain po natin na po at ito po yung mapapagtagumpayan natin kapag kasama po natin ang Panginoon. Maganda pong motibo natin na po na siya ay ating lapitan at siya ay ating bigyan muli ng pag-asa at tayo may nakapatawaran sa taong ating nagawan po ng panghusga. So for now, yun po muna. Tandaan po natin na bawal ang judgmental,
God bless po. Pero bago po tayo maghiwa-hiwalay, syempre po, tulad po ng dati, naanyahan ko po kayo, lagi po kayo makinig o manood ng YouTube channel na ito, na encouragement po, ministry para po sa lahat. At ang tanging hinihiling ko naman po ay i-share po natin, i-share sa ating mga kakilala. Ito po, para po dumami pa po ang makarinig ng Word of God na ating nga po pinag-usapan. At ikakwentuhan dito ay ang kabutihan ng Panginoon na siyang ating pinanghahawakan, ang kanyang mga pangako na nakasulat po lahat sa Bible po. Kaya po kung kayo ay ngayon lamang nakapakinig o na ngayon lang po kayo napunta sa channel na ito, ako po muli sa inyo ang inyong kaibigan, Sister Luz po ako, at ako po ay nag-aanyaya sa inyo na sana po ay palagi po kayo makinig upang maranasan ninyo ang pag-ibig ng Diyos na siya nagbibigay po sa atin ng magandang buhay alam niyo po, para po mas maunawaan pa ninyo, dapat po ay meron po tayo talagang pag-aaral ng salita ng Panginoon o Bible study po na ating sinasalihan. At siyempre po, higit sa lahat po, mapakahalaga po nang malaman po natin at makilala natin ang tunay na Diyos na buhay. Hindi po ito religion, this is not about religion, this is not about sect or anuman. Ito po, the discrimination po ito po ay para po sa lahat na ibig po makilala ang Panginoon. At para makilala natin siya ng lubusan, inaanyayahan kita na tanggapin mo si Jesus sa buhay mo, sa puso mo. Hindi ko sinabi na magpalit ka ng religion mo. Hindi ko sinasabi na mag-iba ka ng church mo. What I'm trying to drive at is tanggapin mo muna si Jesus sa buhay mo upang siya ay makilala mo. Ang totoong Diyos ng buhay, hindi yung Diyos na kinagisnan lang natin, na narinig lang natin, na napag-aralan natin, kundi ang Diyos na buhay na nagmamahal sa atin ng walang kondisyon at buong buo. Kaya para mas maintindihan mo, inaanyayahan kita na sumunod ka sa aking panalangin na kung gusto mong tanggapin si Jesus sa buhay mo upang mapatunayan mo at maranasan mo rin ang aking sinasabi o nararanasan, ay ibig kong i-challenge ka pagkat ang Diyos ay magpapakahayag sa buhay mo. Amen? Sumunod ka sa aking panalangin. Susunod ka, sasabihin mo kung ano sasabihin ko, hindi mo ibubulong. Dapat nagkakarinigan tayo. Aaminin lang natin na tayo makasalanan at kailangan natin ng Panginoon. Amen? Sumunod ka sa aking panalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong mga salita na narinig ko. Salamat, Panginoon, naturuan ako ng dapat kong gawin sa buhay ko. Higit sa lahat, ibig pa kitang makilala. Ibig ka pang maraming malaman tungkol sa iyo. Kaya po, narito ako at lumalapit sa iyo. At inaamin ko po na marami akong kasalanan. Kasala po ako sa iyo. Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Pinubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoong Diyos at tagapagligtas. Ikaw na po ang manguna sa aking buhay. Ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Ibig po kitang maranasan. Ibig pa kitang makilala. Maraming salamat po sa kapatawaran at mula sa oras na ito, ikaw po ang manguna sa lahat-lahat ng gagawin ko. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Happy birthday to you. Alam mo, kapag tinanggap mo ang Panginoon ngayon, tinanggap mo siya, kung ito'y dinalangin mo ng tao sa puso mo, tunay na ang Panginoon ay nasa puso't isip mo na, nasa buhay mo na siya. Kailangan ay magpatuloy ka upang lalong pa siyang makilala sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, pag-join ng mga Bible study, pananalangin, pakikinig ng mga ganitong encouragement na marinig mo sa social media o sa mga gatherings. At alam ko na makikilalang pa ng mas malalim pa at ng mas personal pa. Dahil tinanggap mo siya sa buhay mo, ikaw yung nagkaroon sa kanya ng relationship. Alam mo ba? Born again ka na. Oops! Hindi yung born again na
pagkakaalam mo. Ang ibig sabihin ng born again ay hindi po ito religion. Ang born again po ay relasyon sa Panginoon. Tatay mo na siya at anak ka niya. Kasi hindi naman tayo lahat anak ng Diyos eh. Hindi anak ng Diyos. Alam mo ba na isa lang naman ang anak ng Diyos eh. Di ba? Ang sabi sa Bible sa John 3:16, ganun na lamang ang pagsinta ng Panginoon sa ating Panginoong Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus. Ang sino mang sumampalataya sa kanyang anak na si Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak. So ano po yung binanggit? Si Jesus daw, one and only Son, begotten Son, nag-iisang anak. So ilan ang anak? Isa lang. Si Jesus lang. Tayo po, hindi po tayo anak. Tayo po ay nilikha. Tayo ginawa, tayo nilikha ng Diyos. Di po, sa Genesis 2, chapter 67, ang Diyos ay kumuha ng alabok at hinulmahan niya, minold niya. Po, at ang dalawang butas ng ilong ay kanyang hiningahan. At ang alabok nito ay naging kaluluwang buhay. Ito po ang paglikha ng tao. Kaya tayo po ay nilikha. Ito po, at tayo po ay dumami hanggang ngayon. Kaya nga po tayo ay nilikha, hindi po tayo anak. At para tayo maging anak, ito po, nung tinanggap mo si Jesus sa puso mo ngayon as your Lord and Savior, ikaw na. Ikaw ay naging anak niya. Ito po ba? Dalang sabi ng John 1:12, ang sabi doon, ang sino mang tumanggap kay Jesus bilang kanyang Panginoon, tagapagligtas, siya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya kung tinanggap mo si Jesus sa puso mo ngayon, ikaw ay anak na niya. Dati nilikha ka lang niya, ngayon anak ka niya. Yun lamang tumanggap ang nagiging anak at pag-anak ka niya, tagapagmana ka at pag-anak ka niya, dapat makikilala mo iyong ama, kilalang kilala, at magpatuloy ka dahil ang Panginoon ay magpapakahayag sa iyo. Kaya sabi ko kanina, born again, pinanganak kang muli sa espiritual. Kaya kung wala kang Bible, PM mo lang ako kasi pwede kita padalhan ng Biblia. Po. So maraming salamat sa iyo, sino ka man, naniniwala ako na ang Diyos may magandang plano sa buhay mo. Hayaan mo ipanalangin kita at isara ko na rin ang vlog na ito sa isang panalangin. Let us bow our heads. Maraming salamat Panginoon sa pagkakataon ito na nagbigay po ikaw Panginoon ng salvation by your grace of God sa taong ito, sa kanila Panginoon na nakinig, Panginoon, ng iyong mga salita ng mensahe at tumanggap sa iyo bilang kanilang Panginoon sa rin tagapagligtas. I pray, O God, to bless them, O God, Lord, to guide them, Lord, and fill your spirit, Panginoon, na tunay na ikaw ay mangunguna sa buhay nila. Magpakahayag ka sa kanila, Panginoon. Baguhin po ang buhay nila, O Diyos. At bigyan mo po sila, Panginoon, spiritual na pandinig, pangunawa, Panginoon, kanilang puso, Panginoon. At Lord, dalangin ko po na palagi po sila makapakinig, Panginoon, ng mga ganitong gawain upang sila po ay lumago sa panampalataya sa iyo. Ingatan mo sila, Panginoon. Sampu na po, Panginoon, lahat ng nakinig sa umaga na ito. Salamat sa buhay po ng bawat isa. At tatas po namin sa aming mga buhay, ang aming kabuhayan, ang aming mga pamilya, pagalingin po ang mga may sakit, Panginoon, itayo mo sila, Lord, palakasin ka ng mga pangangatawan, at Lord, ikaw na rin pong bahala, mag-provide ng aming mga pangailangan sa araw-araw, Panginoon, kaya naman ay hindi ka nagkulang sa amin, higit sa lahat, Panginoon, ang makilala ka pa namin ng mas malalim pa at masigit pa, sapagkat alam namin, Panginoon, na kami hindi mo iiwanan, hindi mo kami pamabayaan, at wala kami pinanghawakan, kundi ang iyong pag-ibig, ang iyong probisyon, at ang iyong pag-iingat sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Tataas ko po sa iyo, Panginoon, ang gawain na ito. Palagi, Panginoon, ikaw po ang manguna. Maraming salamat, pasmasan mo ang bawat isa at pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, dinadakilan. Maraming salamat po sa pangalang Jesus. Amen and amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat at sa uulitin, ito po inyong kaibigan, Sister Luz po, muling mabati ng pinagpalang umaga sa inyong lahat. God bless you.